Ngayon naman po mga kapatid, makakapakinig na naman tayo ng napapanahong paksa na ito ay ibibigay sa atin ng ating kapatid na si Rudy Incha na galing pa sa Maligaya Congregation. Na ang kanyang tema mga kapatid, paano makakamit ng mga kabataan ng tagumpay at kaligayahan? Ulitin ko po, paano makakamit ng mga kabataan ng tagumpay at kaligayahan? Handa na po kami, Brother Incha. Minsan sa isang bahay-bahay ng mga kapatid, merong nadaanan yung dalawang brother na grupo ng mga kabataan sa kalsada. Kinausap nila to. Ang tanong nung isang brother doon sa mga kabataan, sino sa inyo ang gusto nang mamatay? So katahimikan, ano? So ina-expect naman talaga ng brother na walang maisasagot yung mga kabataang yon. Kaya ang ginawa niya, iniba niya yung tanong. Tanong niya, kung wala man dito sa inyo ang gusto nang mamatay, ano ang dapat na ginagawa nyo para humaba ang inyong buhay? Sa kanya ipinabasa yung aklat doon sa Efeso 6, talatang 1 hanggang 3 na nagsasabing, dapat na sumunod sa mga magulang para mapabuti at humaba ang buhay sa lupa. So kung kayo siguro yung magulang nung isa sa mga kabataang yon, malamang na sang-ayon kayo doon sa payo ng Biblia. Pero kung ikaw naman, yung kabataan na tinanong, patuloy ka bang sumusunod sa mga magulang mo? Kaya malaki yung papel ng mga kabataan na ginagampanan nila sa panahon natin sa ngayon. Bakit? Kasi yung mga kabataan sa ngayon, sila yung mga mas malalakas, mas matalas yung memory, mas madaling turuan, at mas maraming atas na pwedeng gampanan sa loob ng organisasyon. Pero ano kaya yung isang bagay na wala pa sa kanila? Tingin nyo, ito yung experience o karanasan. So, narinig nyo na ba na sinabihan kayo minsan ng mga matatanda na papunta ka pa lang, pabalik na ako? So, anong ibig sabihin nun? Ibig lang sabihin nun na kayo, mga kabataan, marami pa kayong dapat na matutuhan at maunawaan sa buhay. Kaya kung babalikan natin yung tema sa umagang to, ay isa itong tanong para sa inyo na mga kabataan. Yung tanong, paano ninyo makakamit ang tagumpay at kaligayahan? Kung experience o karanasan man lang yung pag-uusapan, marami niyan sa Biblia. Kailangan lang nating basahin, kailangan nating pag-aralan. Mga karakter sa Biblia na mga mabubuti at may masasamang experience na nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Kaya ano kaya yung gusto ng Diyos ni Jehovah para sa inyo, mga kabataan? So hinihimo ko yung mga kabataan na nandito ngayon na sama-sama nating basahin yung Ecclesiastes, kabanatang 11 at talatang 19. Ecclesiastes 11, talatang 9. Kung nariyan na kayo, ay ganito ang ating mababasa. Magsaya ka, binata, habang kabataan ka pa, at masayahan nawa ang puso mo sa panahon ng iyong kabataan. Sundin mo ang puso mo at pumunta ka kung saan ka akayin ng mga mata mo. Pero, tandaan mong hahatulan ka ng tunay na Diyos, depende sa mga gagawin mo. So, ano ibig sabihin nito? Habang tayo kasi ay nasa pangangalaga ng mga magulang natin, tinuturoan tayo na magkaroon ng masayang buhay, magandang experience, tinuturoan din nila tayong magkaroon ng matatalinong pagpapasya para kapag dumating yung time na umalis na tayo sa poder nila o sa comfort zone natin, magiging responsable tayo hanggang sa ating pagtanda. Kaya, yung ibig lang sabihin dito ni Haring Solomon na siyang sumulat nung kathang ito, no? Na gusto rin ng Diyos ni Jehovah na mapabuti ang mga kabataan at pagpalain ka sa mga ginagawa mo habang ikaw ay kabataan pa. Nakadepende kasi sa mga pagpapasya mo sa ngayon kung magiging masaya ka sa kinabukasan mo. Pero tandaan natin na
magagawa mo lang ng tama yung iyong mga pagpapasya, depende sa iyong mga gagawin bilang kabataan. Kaya, paano kaya kayo makakapagpasya ng tama at walang pagsisisihan? Tandaan to mga kabataan, no? Talon tayo doon sa Ecclesiastes 12, talatang 1, kung saan din hango yung ating inawit kanina. Ecclesiastes 12 at talatang 1. Ang sabi dito, alalahanin mo ngayon ang iyong dakilang may lalang habang kabataan ka pa, bago dumating ang panahon na puno ng problema at ang mga taon kung kailan sasabihin mo, hindi ako masaya sa buhay ko. Kaya ini-encourage tayo ng Biblia na gumawa tayo ng matatalinong pagpapasya bago pa man dumating yung mga iba't ibang problema, iba't ibang hamon na dulot ng pagtanda. So, tingnan natin yung tatlong aspekto na makakatulong sa atin. At syempre, yung mga prinsipyo rin sa Biblia na kailangan nating isaalang-alang para maging matalino tayo sa pagpapasya. So, yung unang aspekto ay kung paano natin makakamit ang tagumpay at kaligayahan tungkol sa pagpili mo ng mga kaibigan. Yung ikalawa, may kinalaman naman sa mga desisyon mo tungkol sa sex. At yung ikatlo, yung mga tunguhin mo naman para sa iyong future o sa iyong kinabukasan. So, pag-isipan natin, no? Tandaan natin yung mga prinsipyo sa Biblia at yung mga aral na mapapakinggan natin. So, unahin natin yung unang aspekto. Yung tanong, paano mo makakamit ang tagumpay at kaligayahan tungkol sa pagpili mo ng kaibigan? So, kung kayo ang tatanungin mga kabataan, anong prinsipyo kaya sa Biblia ang naiisip ninyo para makahanap kayo ng tunay na kaibigan o mabubuting kasama? So, basahin natin yung Kawikaan 13 at mga talatang 20. Kawikaan 13, talatang 20. Kung nariyan na kayo, ay ganito ang ating mababasa. Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong, pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Bakit kaya isinulat to ni Haring Solomon? Dahil alam niya kasi na kahit sino sa atin dito ay pwedeng maimpluwensyahan ng iba, ito man ay sa ikabubuti o sa ating ikasasama. So, ito yung tanong sa mga kabataan. Meron ba kayong kilala sa Biblia na mag-best friend? Meron? So, tingnan natin yung nasa larawan. So, gaya ng makikita natin sa larawan, sino sila? Si Jonathan at si David. So, ilang taon yung tanda ni Jonathan kay David? 30 years. Ano ba yung sitwasyon ng mga panahong yan? Gaya ng alam natin, kasalukuyan kasing namamahala noon si Haring Saul na siyang tatay ni Jonathan. Galit na galit noon yung hari at gusto pa nga nito na patayin si David na siyang best friend ni Jonathan. Karaniwan kasi noon na kapag yung isang hari ay nag-step down sa pagiging hari, sino yung karaniwang pumapalit? Yung anak na lalaki, panganay, na sa makatuwid, dapat ay si Jonathan. Pero hindi ganun ang nangyari. Si David ang pinili ng Diyos na Jehovah na magiging next in line sa pagiging hari. Kaya kung iisipin, pwede sanang pagtulungan nung magtatay si David para patayin, nang sa ganun ay magiging hari si Jonathan. Pero iba ang nangyari. Kasi bago pa mangyari yung ganyang sitwasyon na nakikita natin sa larawan, inilalarawan doon sa unang Samuel 18:1 na silang dalawa ay naging matalik na magkaibigan, nakipagtipan sila sa isa't isa at minahal ni Jonathan si David na gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Hindi lang pala sila basta mag-best friend. Kaya ano yung ginawa ni Jonathan nang malaman niya na may banta sa buhay ng kanyang best friend? So iniulat doon sa unang Samuel 19:1 na tinulungan pa nga niya si David na magtago dahil sa death threat sa kanyang kaibigan. Bakit kaya ganon? Bakit kaya ganon ka-close yung relationship nila? Dahil alam natin, pareho sila ng Diyos na si Jehovah. Pareho sila ng pananaw, pareho ng kaisipan, pareho ng layunin.
Kaya naman ganon ang kanilang pakikipagkaibigan. Kaya kung kayo ang tatanungin mga kabataan, meron ba kayong ganyang kaibigan sa panahon sa ngayon? So kung wala pa, saan kaya kayo makakahanap ng ganyang uri ng kaibigan? So walang iba kundi nasa loob lang ng organisasyon. So sikapin natin na makahanap tayo ng mga ganyang kaibigan. So age doesn't matter, ika nga, no? Kasi 30 years yung age gap nila. So tayo, pwede rin tayong makahanap ng mga mabubuting kaibigan sa loob ng organisasyon. Pero syempre, bago tayo humanap ng ganong uri ng kaibigan, dapat nasa sa atin din muna yung mga ganong katangian. Kasi baka hanap tayo ng hanap, tapos sila naman pala yung layo ng layo sa atin. Ano? So kailangan maging magandang impluwensya din tayo sa kanila. So sa kabaliktaran, paano naman kung ang kaibigan ninyo ay hindi sumusunod sa pamantayan ng Diyos ni Jehovah? Ano kaya ang pwedeng maging resulta nito? So tingnan natin, yung dito sa unang Korinto 15, talatang 33. Unang Korinto 15, talatang 33. Ganito ang ating mababasa. Huwag kayong magpalinlang. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Binanggit ni Apostol Pablo yung mga pananalitang ito kasi liham to ni Apostol Pablo doon sa mga Korinto. Meron kasi siyang nabalitaan noon na may maraming mga kapatid doon sa kongregasyon sa Korinto ang namumuhay ng hindi naayon sa mga pamantayan ng Diyos na Jehovah. Bakit? Kasi ayon kasi sa sulat ni Apostol Pablo, may nalaman siyang mga kapatid na namumuhay ng immoral, mga naglalasing, mga nag-aaway-away, na sa halip na dalhin doon sa tagapangasiwa ng kongregasyon, dinadala nila doon sa hukuman ng taga-sanlibutan, na sa halip na maayos, lalo pang nagiging malaki yung problema. Bakit ganon? Kasi na-impluwensyahan sila ng mga tao sa paligid nila na hindi naman naglilingkod sa Diyos ni Jehovah. Kaya paano kung sabihin ng kabataan sa ngayon na hindi naman po ako ganyan? Actually, lagi naman ako nasa bahay. Introvert ako. So, safe kaya pagka nasa bahay tayo? Hindi kaya tayo ma-impluwensyahan? Kumusta kaya yung mga pinapanood natin? Yung mga pinapakinggan, binabasa, no? At yung mga video, at mga iba pang mga impluwensya na maaring magdulot ng masamang epekto sa atin. So alam natin na yung mga gadget, no? Siguro kada kabataan sa ngayon may gadget na. Alam natin na napakalaking impluwensya ng gadget sa mga kabataan, lalo na sa panahon natin sa ngayon. Although madali silang turuan, mas mabilis din naman silang maimpluwensyahan ng mga gadget. Kaya kung hindi tayo magtatakda ng limitasyon sa paggamit ng mga gadget o ng mga libangan na nabanggit, hinahayaan natin na kontrolin tayo ng mga iyon sa halip na tayo ang magkontrol doon sa ating mga gadget. Kaya para sa mga kabataan na nandito, kailangan nating mag-ingat sa paggamit ng gadget. So tandaan natin yung prinsipyo, no? So Kawikaan 13:20. So dadako tayo doon sa ikalawang aspekto. Paano naman makakamit ng ang tagumpay at kaligayahan sa mga desisyon mo tungkol sa sex? Kabataan, pero ang topic tungkol sa sex, no? So marami kasi na sa panahon ngayon na naiilang pag-usapan yung tungkol sa sex. Pero pagdating sa labas, sabik na sabik silang pag-usapan ito. Kaya dito pa lang sa loob ng organisasyon, kailangan na magkaroon kayo ng ideya tungkol sa sex. Ano kaya ang masasabi ng Biblia tungkol sa sex? Ito kasi yung prangka. Sa Biblia kasi, pagka tinalaka yung sa sex, direkta ito. Direkta at diretso sa punto, pero may dignidad naman. So tingnan natin yung isang prinsipyo sa Biblia, dito sa Kawikaan 5, mga talatang 18. Kawikaan 5, talatang 18. Ganito ang sabi, pagpalain nawa ang iyong bukal ng tubig, at masayahan ka nawa sa iyong asawa mula pa noong kabataan mo. So, anong ibig sabihin dito ng Diyos ni Jehovah? Ibig niyang sabihin na yung sex
ay isang regalo na nagbibigay ng kasiyahan para lang doon sa mag-asawang lalaki at babae. Kasi dahil sa regalong to, pwede silang magkaanak at pwedeng maipadama nila na talagang mahal nila ang isa't isa. Pero, binabalaan tayo ng Biblia na yung pakikipag-sex bago ang kasal ay hinahatulan. Para itong isang regalo na ibinigay sa'yo, pero hindi mo pinahalagahan. Kung kayo ba, nagbigay kayo ng isang damit sa inyong kaibigan, tapos nalaman nyo na ginawa niya lang itong basahan, hindi niya sinuot, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Siguradong malulungkot din kayo. So, ganun din ang pakiramdam ng Diyos ni Jehovah. So, ito naman yung tanong para sa mga kabataan. May kilala ba kayong karakter sa Biblia na tumangging makipag-sex nang siya ay akitin? Yun, tingnan natin sa larawan. Yan, makikita natin si Jose. Ano ba yung situation noong panahong yan? Si Jose, siya yung pangalawa sa pinakamataas, no? So, meron siyang boss na pinagkatiwala yung doon sa kanyang mga pag-aari ng kanyang amo. So, yung amo niya, merong asawa, no? So, alam natin na doon sa ulat na araw-araw na inaakit si Jose para makipag-sex sa kanya, no? So, babae na ang nag-aayang makipag-sex sa kanya. Pero ano ba yung pagkakadescribe ng Bible kay Jose? Dinedescribe dito sa Genesis 39:6 na si Jose ay isang matipuno at gwapo. Meron ba sa inyo na kasing gwapo ni Jose? Yan, so paulit-ulit siya na inaakit ang asawa ni Potiphar, pero isang araw nang hindi na makapagtimpi yung asawa ni Potiphar, bigla niyang sinunggaban si Jose at pinilit na makipag-sex, pero anong ginawa ni Jose? Iniwan niya yung damit niya. So, nahubaran na siya ng konti, iniwan niya, at saka tumakbo o tumakas palabas ng bahay. So, ipinapakita ng karanasan ni Jose na isa siyang lalaking may matibay na paninindigan sa moral. Kaya ano kaya yung aral nito? Kung ikaw ay kasing gwapo ni Jose, mag-iingat ka. Pero kung hindi ka gwapo, mag-ingat ka rin. Kasi walang pinipili, yung pangaakit. Yan. So, ganito yung isang reference doon sa aklat ng Tanong ng Mga Kabataan. Sabi dito, baka may umakit din sa iyo na makipag-sex. Hindi sapat ang pagpipigil sa sarili para makatanggi ka. Ang dapat na mag-udyok sa iyo ay tumanggi ay ang kagustuhan mong mapasaya ang Diyos ni Jehovah. Gaya natin, si Jose ay meron din namang sexual na pagnanasa. Pero, hindi man lang sumagi sa isip niya na dahil inakit siya, na hindi siya nagdahilan na wala na akong magagawa naandun na nahubaran na ako So, hindi ganon yung kanyang kaisipan. Kaya sa katulad na paraan, dapat na maging kumbinsido ka na ang karumihan sa moral ay hindi nakalulugod sa Diyos at humahantong lamang sa matinding pagkadismaya. Kaya kagaya sana ni Jose, sikapin mo sanang magkaroon ng matibay na paninindigan sa moral at panatilihin ito. So anong prinsipyo ang makakatulong sa atin dito? Mga kabataan, basahin natin yung unang Tesalonica 4, talatang 4. Sabi dito, dapat na alam ng bawat isa sa inyo kung paano kontrolin ang kanyang katawan para mapanatili itong banal at marangal. So alam natin na hindi naman ito laging madali sa mga kabataan. Pero kung nahihirapan ka na mapagtagumpayan ang ganitong mga hamon, ano ang dapat mong gawin? Dapat na ipakipag-usap mo ito sa iyong mga magulang. Hindi masama na ipakipag-usap ang sex sa mga magulang. Bakit? Kasi iingatan ka nila, papayuhan ka nila, pero yung mga taga-sanlibutan, susuportahan ka pa nila na makipag-sex kung kanino. So pwede rin tayo makipag-usap doon sa mga elder sa ating kongregasyon o kahit doon sa mga may gulang na kapatid sa espiritual. Kasi mga pagpapala sila ng Diyos ni Jehovah at talagang tutulungan nila kayo para mapagtagumpayan ang ganitong mga hamon.
So, huwag kayong mahihiya na magsabi sa kanila, kailangan nyo lang na maging open sa kanila, no? Kaya kung gagawa ka ng matatalinong pagpapasya tungkol sa sex, mapapanatili mo yung respeto sa sarili mo, maiingatan mo yung kinabukasan mo, at syempre, lalong mapapasaya mo ang Diyos ni Jehovah. Kaya gaya nung nabanggit na si David at si Jose at si Jonathan, yung mga kabataang ito sa Bible ay talagang nagbibigay sa atin ng magandang halimbawa habang kayo ay lumalaki. So ano yung ikatlong aspekto pag-usapan natin? Paano mo naman makakamit ang tagumpay at kaligayahan sa mga tunguhin mo para sa iyong kinabukasan o sa iyong future? So alam naman natin na normal na sa mga kabataan na pag-usapan o isipin yung kanilang future. Ano ba yung magiging course ko sa pag-aaral, pagka-college? Pag nakagraduate na ako, magbi-business ba ako? Maghahanap ng trabaho? Pagka may trabaho na, ako ba ay magpapamilya o magiging manatiling single? So, maraming kailangang pagpasyahan yung mga kabataan, ano? Pero hindi naman talaga masama na pag-isipan o pagplanohin yung future. Pero madalas, gaya ng nababalitaan natin, na humahantong lang sa pagkadismaya at hindi nagiging masaya yung mga kabataan dahil ginugusto nila na maging sikat sila sa lipunan. So, dinedescribe ng Bible na tayo ay mga nasa huling araw na. Kaya, anong prinsipyo sa Biblia kaya ang makakatulong para maging matalino tayo sa pagpapasya para sa ating future sa mga kabataan? So, basahin natin yung unang Juan, Kabanatang 2, unang Juan, Kabanatang 2, talatang 15 hanggang 17. Ganito ang ating mababasa. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Kung iniibig ng sino man ang sanlibutan, wala siyang pag-ibig sa Ama. Dahil ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, pagyayabang at ng mga pag-aari, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan. Isa pa, ang sanlibutan ay lumilipas, pati ang pagnanasa nito. Pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ano ulit yung tatlong pamamaraan ang ginagamit ni Satanas doon sa nabanggit na teksto? Napansin nyo ba? Ito yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pagyayabang o pagpaparangya ng kabuhayan. Hindi ba't ginamit ito ni Satanas kay Jesus nung siya ay tuksohin? So, kung ginamit ni Satanas ito kay Jesus bilang tukso, siguradong gagamitin niya rin ito sa inyo na mga kabataan. Pag-isipan ang isang ilustrasyon na ito. Halimbawa, nag-check-in ka sa isang hotel. So, alam naman natin na sa hotel, pansamantala ka lang namang titira doon. So, pwede mong ayusin yung pagkakaayos, baka yung mesa, pwede mong ilagay sa kabila, o baka yung higaan, pwede mong ilagay dito sa isang lugar na kung saan ka komportable. Pwede kang magkaroon ng pagbabago sa loob. Pero, bibili ka ba ng pintura para pinturahan yung pader? Bibili ka ba ng bagong carpet, bagong kortina, o bagong furniture para mas maging komportable ka doon sa hotel? Siyempre, hindi. Kasi pansamantala ka lang sa hotel na yon. So sa katulad na paraan, sa sistema natin sa ngayon, sa lumang sistema sa panahon ngayon, ay naka-check-in tayo. So alam natin na pansamantala lang tayo sa lumang sistemang ito. So mag-check out din tayo dito, kalaunan, at mag-check-in tayo sa isang bagong sanlibutan na ipinangako sa atin ng Diyos ni Jehovah. Kaya alam natin na wala naman talagang may alok na permanente sa sanlibutan ang sistemang ito ni Satanas. Kaya ang aral sa atin, wag tayong magsikap na magpayaman o palaguin yung ating mga pag-aari, kundi sa gayon ay mas palaguin natin yung ating spiritual na pangangailangan. Kasi walang may aalok ang mundong ito na makakapantay sa pagpapalang ibibigay naman ng ating Diyos ni Jehovah sa hinaharap. Kaya ano yung dapat na maging goal mo o tunguhin mo sa buhay? Dapat na ngayon pa lang,
kumilos ka na bilang kabataan para maging masaya ang kinabukasan mo. Sikapin sana ninyo na maging magkaroon ng malapit na kaugnayan at masidhing pag-ibig sa Diyos ni Jehovah para makapanatili kang tapat sa Kanya bago ka mapaharap sa may hirap na sitwasyon. So ito, may tanong ulit ako sa inyo mga kabataan. May kilala ba kayong mga karakter sa Biblia, mga grupo ng mga kabataan, na nung napahiwalay sila sa kanilang magulang ay sila ay na-pressure. Pero nung na-pressure sila, nanindigan sila. Naalala nyo? Sino yung mga kabataang yon? Tingnan natin doon sa larawan. Ang nakikita natin sa larawan ay sina Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego. Ano yung situation nito? Napahiwalay sila sa kanilang mga magulang habang sila ay kabataan. Dinala sila doon sa Babylonia para maglingkod kay Haring Nabucodonosor. Makikita natin dyan sa larawan na pinipressure silang pakainin. Masasarap na pagkain yan. Kinakain din kasi ng hari yan eh. Yun nga lang, nalaman nila na ayon sa kautosang mosaiko na yung hinahanda palang pagkain ay marumi, itinuturing na marumi, at hindi wasto yung pagpapatulo ng dugo. Kaya ang ginawa nila, tumanggi sila. Ang nirequest nila, mga gulay. Tiniis nila yung ganong pressure sa kanila. So, pwede sanang ikatwira ng mga kabataang to. Wala naman yung parents natin. Minsan lang naman to. Tsaka kinakain naman to ng hari eh. Tsaka isa pa, wala tayong magagawa. Desisyon ng hari yun. Kailangan nating sundin. Pero hindi sila naging ganun, no? Nanindigan sila na huwag kainin ang ganong uri ng pagkain. Kaya ano yung resulta? Tingnan natin dito sa Daniel 1, talatang 15. Sa Daniel 1, talatang 15, ganito ang ating mababasa. Pagkalipas ng 10 araw, mas maganda at mas malusog ang itsura nila kaysa sa lahat ng kabataang kumakain ng pagkain ng hari. Sa 17, at binigyan ng tunay na Diyos ang 4 na kabataang ito ng karunungan, pati ng kaalaman at kaunawaan sa lahat ng aklat. At si Daniel ay binigyan ng kakayahang maunawaan ang lahat ng klase ng pangitain at panaginip. Bakit kaya sila nakapanindigan sa harap ng hari kahit na nasa mahirap na sitwasyon sila bilang mga kabataan? Kasi dahil sa pag-ibig nila sa Diyos ni Jehovah. Kaya repasuhin natin yung mga napag-usapan natin, mga kabataan, para sa inyo ito, no? Paano ninyo makakamit ulit ang tagumpay at kalagayahan sa pagpili mo ng mga kaibigan? Tandaan natin yung prinsipyo ng Kawikaan 13:20 na lumakad kasama ng mga marurunong. Paano naman sa desisyon mo tungkol sa sex? Unang Tesalonica 4:4, kontrolin ang sexual na pagnanasa. At ang ikatlo, may kinalaman naman sa mga tunguhin mo para sa iyong kinabukasan. Paano ka magiging mas maligaya at maging matagumpay? Unang Juan 2:15 na nagsasabing, huwag ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya ang mga kabataang nabanggit, Jonathan, David, si Jose, yung 4 na kabataang Hebreo, ay ilan lang sa mga karakter sa Biblia na nagpapakita ng mga mahuhusay na halimbawa kung paano natin makakamit ang tagumpay at tunay na kaligayahan. Kaya bago sana kayo mapaharap doon sa mga sitwasyon ng panggigipit, dapat na patuloy na sundin ang mga prinsipyo sa Biblia at tingnan kung paano ito makakatulong sa inyo. Sana mga kabataan, gawin nyo sanang tunguhin na sumulong tungo sa pag-aalay at bautismo. Kasi habang kayo ay bumubuo ng experience na siyang wala pa sa inyo ngayon, magiging masaya kayo. So paano? Ito lang ang lagi nating tatandaan. Yung huling teksto sa Kawikaan 3, talatang 5 hanggang 6. Kawikaan 3, talatang 5 hanggang 6 na nagsasabing, magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Isaisip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas at itutuwid niya ang mga daan mo. Kaya mga kabataan, pagpalain nawa ng Diyos ni Jehovah ang inyong pagsisikap at tulungan nawa kayo
na magtagumpay at maging maligaya habang kayo ay nasa kabataan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Brother Rudy Incha, sa nakapagpaturong pahayag na yon, na bigyan po ito ng mga paraan, lalo tigit sa mga kabataan, kung paano maging maligaya at tagumpay sa buhay. E naman po, sunod nating bahagi ng ating pulong ay ang pagtalakay sa Magasing ang Bantayan. Ito naman po ay pangangasiwaan sa atin ni Brother Reynold Tuason. Muli kayo ay malugod na tinatanggap mga kapatid sa ating ikalawang pagpupulong. Ito ay ang pag-aaral sa Magasing ang Bantayan. Isang magasin na batay sa Bible. At ito ang pangunahing ginagamit ng tapat at matalinong alipin para pakainin tayo sa espiritual na paraan. Meron tayong isang magandang artikulo na tatalakayin ngayon, Araling Artikulo 38. Ang tema ay, nakikinig ka ba sa babala? Pero bago yan, nanaisin natin na tayo ay tumayo muna at kakantahin natin ang Song 25. Balik tayo mga kapatid sa ating tema ngayon, sa ating pag-aaral sa Bantayan. Nakikinig ka ba sa babala? Ang temang ito ay kinuha mula sa Mateo 24:40. Ang isa ay isasama at ang isa naman ay iiwan. Ngayon, saan ba tayo magpo-focus ngayon sa ating pag-aaral? Bueno, tatalakayin natin ang 3 sa mga ilustrasyon ni Jesus at kung ano ang kaugnayan ng mga ito sa panahon ng paghatol na mangyayari sa katapusan ng sistemang ito. Kaya meron tayong pag-uusapang 3 ilustrasyon. Ano kaya ang mga iyon? Malalaman natin mamaya. Muli mga kapatid ay nais natin ipaalala sa inyo na pahalagahan yung inyong tuwiran at maikling mga komento. Huwag kayong mag-alala minsan na baka hindi masaklaw yung mga sagot, ipaubaya nyo doon sa konduktor, para masaklaw yung iba pang mga punto. Ngayon na ang tagabasa ng parapo ay si Brother Enrico Carlos at atin na siyang paikisuyuan ngayon na basahin ng parapo 1. Marami tayong inaabangang pangyayari sa panahon natin. Malapit ng hatulan ni Jesus ang bawat tao sa lupa. Sinabi niya sa atin kung ano ang mga mangyayari bago siya humatol. Sinabi niya sa mga alagad niya ang magiging tanda ng presensya niya at ng katapusan ng sistemang ito. Nakaulat iyan sa Mateo Kabanata 24 at 25, pati na sa Marcos Kabanata 13 at Lucas Kabanata 21. Unang tanong natin mga kapatid, ano ang malapit ng gawin ni Jesus? Isang tuwirang sagot, Brother Kyrel Tiasis. Malapit na pong hatulan ni Jesus ang bawat tao po sa lupa. Ayun, malapit na niyang hatulan ng bawat tao. Ngayon, maliban doon sa paghatol na binanggit, ano pa ang i-describe ni Jesus? Ano pa yung inilarawan niya? Sister Alcantara, pagkasuyo. Sinabi din niya sa kanyang mga alagad yung magiging tanda ng kanyang presensya at yung katapusan ng sistema. Ayan. Kaya mayroong paglalarawan doon sa mga mangyayari bago yung paghatol na gagawin niya. Sa parapuntos tayo mga kapatid, pakisuyo. Gumamit si Jesus ng 3 ilustrasyon para magbigay ng babala. Ang ilustrasyon tungkol sa mga tupa at mga kambing, sa matatalino at mga mangmang na dalaga, at sa mga talento. Tutulong ito sa atin na makita na nakadepende sa ginagawa ng isang tao ang magiging hatol sa kanya ni Jesus. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga ilustrasyong ito at kung ano ang mga aral na matututuhan natin. Talakayin na natin ang ilustrasyon tungkol sa mga tupa at mga kambing. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito at bakit ito makakatulong sa atin? Mayroong 3.
Pwede magbigay ng isa. Si Jared, pakisuyo. Tatalakayin po natin ang ilustrasyon tungkol sa mga tupa at mga kambing. Salamat, Jared. At yung ikalawa? Ano yung ikalawa, Sister Tuason? Matatalino at mangmang na dalaga. Ayun. At yung ikatlo? Sister Balingit? At sa mga talento. Ayun. Yun yung tatlong ilustrasyon, ano? At ang dagdag na tanong pa, bakit ito makakatulong sa atin? Sister Amora? Sandra? Tutulong nga po ito sa kita na nakadepende po sa ginagawa natin o ng isang tao ang magiging hatol ni Jesus. Ayun, salamat, ano? Yan ang isang tulong. At habang nire-repaso natin yung mga ilustrasyong ito, saan tayo magtutuon ng pansin? Brother Henyo. May mga lesson na nakapaloob doon at paano natin kakabit yung lesson. Ayun, yung aral, ano? Yung lesson na naroon. Paano natin isabuhay? Kaya atin ang umpisan ngayon, yung unang ilustrasyon, ang mga tupa at mga kambing. Para po tres. Sa ilustrasyon tungkol sa mga tupa at mga kambing, sinabi ni Jesus na hatulan niya ang mga tao base sa ginawa nila nang malaman nila ang mabuting balita at sa naging pagsuporta nila sa pinahirang mga kapatid niya. Gagawin niya ang paghatol na ito sa panahon ng malaking kapighatian bago magsimula ang Armageddon. Ibinubukod ng isang pastol ang mga tupa mula sa mga kambing. Ganyan din ang gagawin ni Jesus kapag humatol na siya. Ibubukod din niya ang mga tapat na sumusuporta sa pinahirang mga tagasunod niya mula sa mga hindi sumusuporta sa mga ito. Kailan nahatulan ni Jesus ang mga tao? Ayan. Si Brad na nakasalamin, pakisuyo. Brother Malianta po. Gagawin nga ito ng ating Panginoon Jesus, ang paghatol na ito sa panahon ng malaking kapighatian bago dumating yung Armageddon. Ayun, salamat, ano? Sa malaking kapighatian. Bilang pagdiriin lang sa puntong yun ay anong bahagi ng malaking kapighatian yung gagawin itong paghatol nito? Pagdiriin lang sa punto, Sister Samson. Bago magsimula yung Armageddon. Ayun. Karakarakaw ka, kaagad-agad bago magsimula yung Armageddon. At paano gagawin ni Jesus to? Na paghatol? Sister Porciuncula. Ibubukod po niya yung mga tapat na sumusuporta sa pinahirang mga tagasunod niya mula sa mga hindi po sumusuporta dito. Ayun. At yun ay tulad ng ano daw? Bilang tinatalakay natin ngayon, Sister Loreto. Salamat, Sister Porciuncula. Yung pong pagbubukod po ng tupa mula sa kambing. Ayun. Yun ang paraan ano, ng paghatol ni Jesus. Tuloy tayo mga kapatid sa para po 4. Pagsuyo. Sinasabi sa Biblia na magiging patas sa paghatol si Jesus, ang inatasang hukom ni Jehova. Inoobserbahan ni Jesus ang mga ginagawa, iniisip at sinasabi ng mga tao, kasama na ang pakikitungo nila sa pinahirang mga kapatid niya. Kaya masasabi niya kung talagang sinusuportahan ng isa ang pinahirang mga kapatid niya at ang gawain nila. Ang isa sa pinakamahalagang paraan para masuportahan ang mga kapatid ni Kristo ay ang pakikibahagi sa gawaing pangangaral. Ituturing na matuwid ang mga makikibahagi rito at may pag-asa silang tumanggap ng buhay na walang hanggan sa lupa. Napakaganda ngang gantimpala niyan. Kaya kung mananatili silang tapat sa panahon ng malaking kapighatian at patuloy pa rin magiging tapat pagkatapos nito, mapapanatili nila ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Ating basahin mga kapatid muna yung Isaiah 11:3 at 4. Sino gusto mag-voluntaryo? Brother Elox, Mario, sa likod. At makadarama siya ng kasiyahan sa pagkatakot kay Jehova. Hindi siya hahatol ayon sa nakita ng mga mata niya, at hindi siya sasaway ayon lang sa narinig ng mga tainga niya. Hahatulan niya ng patas ang mga dukha, at sasaway siya ng makatarungan alang-alang sa maamo sa lupa.
Hahampasin niya ang lupa sa pamamagitan ng tungkod na galing sa bibig niya at papatayin niya ang masasama sa hininga ng mga labi niya. Salamat po sa pagbasa. Ayon sa binasang teksto, bakit tayo makakasigurado na patas ang magiging hatol ni Jesus? Sister Mendoza. Kasi hindi po siya hatol ayon lang sa nakikita ng mga mata niya at hindi siya sasaway ayon lang sa mga narinig na mga tenga niya. Ayun, salamat sa puntong yon. Meron pa kayong idadagdag doon na may kling punto. Sister Pinky sa Mother's Room, pakisuyo. Bago po humatol si Jesus, inoobserbahan muna niya ang mga ginagawa, iniisip at sinasabi ng mga tao. Kasama na po dito yung pakikitungo nila sa pinahirang mga kapatid. Okay, salamat. Kaya ano yung pinakapangunahing punto? Ang pinakapangunahing basihan doon sa paghatol para maging pabor yung paghatol ni Jesus. Nasa natin idiin lang. Sister Loreto. Kung nakikibahagi po sila sa gawaing pangangaral, yun po yung pagsuporta sa mga pinahiran. Ayun, salamat. At anong magiging hatol ni Jesus sa gayon? Isang salita lang. Sister Moyo, pakisuyo. Ituturing pong matuwid. Ayun, matuwid yung hatol sa kanila. At ano yung pag-asa nila ng mga matuwid na ito? Sister Abanes, pakisuyo. Buhay na walang hanggan po. Ayun, salamat. Buhay na walang hanggan. At ano yung mangyayari sa pangalan nila pag may pag-asa silang gayon? Sister Ongking ko po, pakisuyo. Mapapanatili nga po nila ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Ayun. Kaya napakaganda yung hinaharap o pag-asa ng mga hatulan ni Jesus na katulad sa mga tupa. Ngayon, meron tayong larawan. Nais nating komentuhan ito. Sister Felicitas, Sarah. Sa pinakamataas po, sa gitna, si Jesus po yan na nakaupo sa trono sa ibabaw ng planetang lupa. Inoobserbahan po niya yung dalawang mga tao na nakapaloob sa pictures po na magpakita na sumasamba kay Jehovah. Sa unang nakapaloob na larawan, ang isang sister na nakahawak ng tablet at nakatingin sa langit. Pangalawa, mag-asawang nagbabasa ng Biblia. Pangatlo, mga kapatid na nagtulungan sa isang construction project. Kaapat, makikita ang brother na nakakulong at nananalangin. Yung panglima, may edad na sister na nagkokomento sa ganitong pagpupulong. Yung ika-anim naman, sister na nasa hospital bed at nag-aalok ng truck sa nurse. At ang ikapito, tatay na tinuturuan ang pamilya niya. Ang ibang nakapaloob naman na larawan, yung sa mga blurred, ay may mga taong di sumusunod sa mga prinsipyo po ng Biblia. Yung una, lalaking nananalangin habang nasa kasino. Pangalawa, sinasaktan ng isang lalaki ang isang babae. Pangatlo, galit na mga nagproprotesta. At yung pang-apat naman, sinusundan ng lalaking may baril ng isang babae na nasa parking area. Then yung panglima po, nananalangin para sa mga sundalo. Yung pang-anim naman po, yung pari po yun. Yung pang-anim po, babaeng nagda-drugs. Kaya yung description po ng larawan, sabi po dito, sa hinaharap, hahatulan ni Jesus ang mga tao bilang mga tupa o mga kambing. Okay. Maraming salamat sa mahababang paglalarawan. Meron pa ba kayong dadagdag doon? Baka may nakaligtaan pa. Okay na mga kapatid yun, Ayos na. Okay. Ngayon, tuloy tayo dito sa parapo 5. Pakisuyo. Patunayan mong tapat ka. Ang ilustrasyon ni Jesus tungkol sa mga tupa at mga kambing ay pangunahin ng para sa mga may pag-asang mabuhay nang walang hanggan sa lupa. May papakita nilang tapat sila kung susuportahan nila ang mga kapatid ni Kristo sa pangangaral at kung magiging masunurin sila sa tapat at matalinong alipin na pinili ni Jesus. Pero dapat ding bigyang pansin ng mga may pag-asa sa langit ang aral sa ilustrasyong ito. Bakit?
Dahil tinitignan din ni Jesus ang mga ginagawa, iniisip at sinasabi nila. Dapat din nilang patunayan na tapat sila. Ang totoo, may dalawa pang ilustrasyon na sinabi si Jesus na espesipikong para sa mga pinahiran. Mababasa rin natin ang mga ito sa Mateo Kabanata 25. Talakayin natin ngayon ang ilustrasyon tungkol sa matatalino at mga mangmang na dalaga. Bago sa ating tanong mga kapatid, saan pangunahing pinatutungkol yung ilustrasyon ng mga tupa at kambing? Saan ito pangunahin ng pinatutungkol? Sister Spy Panes. Para po sa mga may pag-asang mabuhay ng walang hanggan dito sa lupa. Ayun, salamat. Ang tanong natin, ano ang aral sa ilustrasyon tungkol sa mga tupa at mga kambing at sino ang dapat magbigay pansin dito? Sa unang bahagi ng tanong, ano yung aral? Sister po, pakisuyo. Dito pinapatunayan mong tapat ka. Ayun, patunayang tapat, Tama yun. Brother Ongkinko, pakisuyo po. May dalawang aral dito. Yung para maipakita ng tapat sila, gaya ng naikomento, ay dalawang bagay ang pwedeng gawin. Yung ita-itiportahan sa gawaing pangaral, yung mga kapatid ni Jesus. At yung kalawa ay maging masuno rin sa pangunguna ng tapat at matalinong alipin. Ayun, salamat po. At sa karagdagang tanong natin, at sino ang dapat magbigay pansin dito? Sister Loretta, pakisuyo. Yung una po ay may pag-asang mabuhay dito sa lupa at yung ikalawa naman yung may pag-asang mabuhay naman sa langit. Ayan. Kaya bagaman sila ay may makalangit na pag-asa, sila ay magbibigay din ng pansin sa ilustrasyong ito. Tungo tayo doon sa kasunod na ilustrasyon, ng ikalawa, ang matatalino at mga mangmang na dalaga, para po sa is. Sa ilustrasyon tungkol sa 10 dalaga, sinabi ni Jesus na lumabas sila para salubungin ang lalaking ikakasal. Gusto nila siyang samahan sa bahay na pagdarausan ng handaan. Sinabi ni Jesus na ang 5 sa kanila ay matalino at ang 5 pa ay mangmang. Handa at alerto ang matatalinong dalaga. Hihintayin nila ang lalaking ikakasal kahit gaano pa katagal, kahit gabing-gabi pa siya dumating. Kaya nagdala sila ng lampara at ng reserbang langis sakaling matagalan pa siya. Talagang handang-handa sila. Nang tumating ang lalaking ikakasal, sumama sa kanya ang matatalinong dalaga nang pumasok siya sa bahay na pagdarausan ng handaan. Ganyan din ang pwedeng maranasan ng pinahirang mga Kristiyano. Kung mananatili silang alerto at tapat hanggang sa dumating ang Kristo, makukuha nila ang gantimpala nila sa langit. Makakasama nila sa kaharian niya si Jesus, ang lalaking ikakasal. Ano naman ang nangyari sa 5 mangmang na dalaga? Paano ipinakita ng 5 sa mga dalaga na matalino sila? Pero basahin pa na muna natin yung Mateo 25, 6 hanggang 10. Isuyo, Brother Gumila. Pagdating ng kalagitnaan ng gabi, may sumigaw. Nandyan na ang lalaking ikakasal, lumabas kayo para salubungin siya. Kaya tumayo ang lahat ng dalagang iyon at inayos ang mga lampara nila. Sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng kaunting langis dahil mamamatay na ang mga lampara namin. Sumagot ang matatalino, baka hindi na ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa, magpunta kayo sa mga nagtitinda nito at bumili kayo ng para sa inyo. Pag-alis nila para bumili, dumating ang lalaking ikakasal. Ang mga dalagang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa bahay na pagdarausan ng handaan at isinara na ang pinto. Salamat sa pagbasa. Ang tanong ay, paano ipinakita ng 5 sa mga dalaga na matalino sila? Brother Narahos? Matatalino nga ang 5 babae kasi handa silang antayin yung lalaking ikakasal. Ngayon, nagdala sila ng lampara and then nagdala rin sila ng reserbang langis in case na maubusan sila, maantay nila
masumpungan nilang pagdating ng lalaking ikakasal. Salamat, Brother Narahos. Meron pa kayong ibang punto na gusto idagdag doon? Kung bakit sila ay matalino? Brother Alcantara, pakisuyo po. Naging matalino itong 5 dalaga na to dahil alerto sila at handa na darating ang Panginoong Hesus para salbungin nila. Pero nangyari sa ibang dalaga na hindi naganda ay hindi sila pinapasok doon sa handaan ng Panginoong Hesus. Okay, salamat po sa dagdag na puntong yon. Sister Kapangpangan. Yung pagdadala po ng reserbang langis, nagpapakita po iyon na handa at alerto po yung mga dalagang matatalino. Ayan. Kaya anong resulta nito sa mga matatalinong dalagang ito? Yamang sila'y matalino. Sister Amora, Karen. Nakapasok nga po sila dun sa bahay na pagdarausan ng handaan. Okay, salamat. Ngayon ay tungo na tayo mga kapatid doon sa 5 mangmang matapos nating pag-usapan yung mga matalino. Para po siya. Di gaya ng matatalinong dalaga, hindi handa ang 5 mangmang na dalaga nang dumating ang lalaking ikakasal. Paubos na ang langis ng mga lampara nila at wala silang dalang reserba. Nang malaman nila na parating na ang lalaking ikakasal, umalis sila para bumili ng langis. Kaya wala sila pagdating niya. Pero ang mga dalagang nakahanda ay kasama ng lalaking ikakasal na pumasok sa bahay na pagdarausan ng handaan at isinara na ang pinto. Pagbalik ng mga mangmang na dalaga, gusto rin nilang pumasok. Pero sinabi sa kanila ng lalaking ikakasal, "Hindi ko kayo kilala." Wala silang ginawa para maging handa sakaling kailangan nilang maghintay ng mas matagal. Anong aral ang matutuhan dito ng mga pinahiran? Tanong natin, ano ang nangyari sa 5 mangmang na dalaga? At bakit? Yan, anong nangyari sa 5 mangmang na dalaga? Sister Homok. Paubos na po yung langis ng mga lampara nila at wala silang dalang reserba. Kaya ang ginawa po nila, umalis sila para bumili ng langis. At nung dumating na po yung lalaking ikakasal, wala po sila pagdating niya. At nung bumalik po sila, nung gusto na rin nilang pumasok, yung sinabi po sa kanila ng lalaking ikakasal, "Hindi ko kayo kilala." Ayan. Kaya yun ang nangyari mga kapatid. Meron pa kayong gustong idagdag doon? Brother Relox, Mario. Di tulad po ng pinagsapan kaninang matatalinong 5 dalaga, wala silang ginawa para maging handa talaga lalo na pag naghintay na matagal, hindi nila pinaghandaan po yun. Ayan, salamat sa dagdag na puntong yan. Kaya tingnan natin mga kapatid yung aral na matututuhan dito, lalo na ng mga pinahiran. Para po 8 at 9 tayo. Patunayan mong handa ka at alerto. Hindi sinasabi dito ni Jesus na magkakaroon ng dalawang klase ng pinahiran. Isa na handang maghintay hanggang sa katapusan ng sistemang ito at isa na hindi. Sinasabi lang dito ni Jesus kung ano ang mangyayari sa mga pinahiran kung hindi sila handang magtiis at maging tapat hanggang wakas. Hindi nila tatanggapin ang gantimpala nila. Napakaseryoso ng babalang iyan. Sa langit man o sa lupa ang pag-asa natin, dapat nating pag-isipang mabuti ang aral sa ilustrasyon tungkol sa mga dalaga. Lahat tayo dapat manatiling mapagbantay at handang magtiis hanggang wakas. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang ilustrasyon tungkol sa mga dalaga para idiin ang mahalagang maging handa at alerto, sinabi naman niya ang ilustrasyon tungkol sa mga talento. Idinidiin naman ang ilustrasyong ito na mahalagang maging masipag. Sa tanong natin, anong aral ang matututuhan ng mga pinahiran sa ilustrasyon tungkol sa mga dalaga? Ano yung aral?
Sister Alcantara, pakisuyo. Yung pagiging handa po at alerto sa lahat ng panahon at handang magtiis upang makamit ang gantimpala. Magkaroon man ng buhay na walang hanggan sa lupa o sa langit. Okay, salamat po. Kaya sino yung makikinabang bilang pagdiriin lang sa ilustrasyong ito? Sister Loreto, pakisuyo. Hindi lang po yung mga pinahiran yung makikinabang, kundi lahat po tayo. Kasi dapat po tayong lahat na manatiling mapagbantay at handang magtiis hanggang sa wakas. Okay, salamat po. Ngayon ay tingnan natin yung binanggit dito na mayroon pang isang ilustrasyon na pag-uusapan tayo. Pero bago yon ay nais natin munang komentuhan yung larawan. Sister at Brother Lopez. Kaya kung titingnan natin yung nasa picture, yung 5 dalaga, makikita natin sa mukha nila yung maliwalas, maliwanag, at masaya sila kasi nakapaghintay sila dahil naging matalino. Sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyang sistema ng mga bagay, marami tayong naririnig katulad ng brother na ito, nanonood siya ng TV, puro bad news. Pero nakita natin sa pamamagitan ng pag-aaral niya ng Biblia, nalaman niya na yung katuparan ng mga hula, na ito ay talagang matutupad, pero kailangan pa rin nating maging mapagbantay. Kaya sa darama ito, pinapakita na ang kapatid na ito, ano man yung kanyang pag-asa, naging mapagbantay siya. Maraming salamat, Brother Lopez. Oo. At sino gusto magbasa ng caption? Pakisuyo. Sister Lenny, Kapampangan. Sa harap. Pakisuyo. Pakitas kami. Ayun. Napakahalagang seryosohin nating lahat ang babala sa ilustrasyon tungkol sa mga dalaga. Maging handa tayo at alerto at magtiis hanggang wakas. Ayan, salamat. Ngayon ay tungo tayo mga kapatid sa sunod na ilustrasyon, ang mga talento. Para po, Gis. Sa ilustrasyon tungkol sa mga talento, sinabi ni Jesus na may 2 alipin na naging tapat sa Panginoon nila at may isa na hindi. Pinatunayan ng 2 alipin na tapat sila dahil nagsikap sila ng husto para palaguin ang perang ipinagkatiwala sa kanila. Bago umalis ang Panginoon nila at maglakbay sa ibang bayan, pinagkatiwalaan niya sila ng mga talento, isang napakalaking halaga ng pera. Naging masipag ang 2 tapat na alipin at ginamit sa tama ang pera. Ang resulta, pagbalik ng Panginoon nila na doble ang halaga ng perang ipinagkatiwala sa kanila. Pinuri niya sila at nakipagsaya sila sa Panginoon nila. Kumusta naman ang 3 alipin? Ano ang ginawa niya sa perang ibinigay ng Panginoon niya? Ating basahin mga kapatid yung Mateo 25, 19 hanggang 23. Si Sister sa Isuyo, katabi ni Karen. Pagkatapos ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at inalam kung ano ang ginawa nila sa pera niya. Kaya ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit, dala ang 5 karagdagang talento at nagsabi, Panginoon, ipinagkatiwala mo ang 5 talento sa akin. Tingnan mo, kumita ako ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, mahusay, mabuti at tapat kang alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, aatasan kita sa maraming bagay. Makipagsaya ka sa Panginoon mo. Pagkatapos ang tumanggap ng 2 talento, ay lumapit at nagsabi, Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ng 2 talento. Tingnan mo, kumita ako ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, mahusay, mabuti at tapat kang alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, aatasan kita sa maraming bagay, makipagsaya ka sa Panginoon. Maraming salamat po sa malinaw na pagbasa. Ang tanong ay, paano pinatunayan ng 2 alipin na tapat sila? Brother Homokjer. Nagsikap po sila ng gusto na palaguin yung perang pinagkatiwala sa kanila ng kanilang Panginoon.
Napakalaki ng halaga na yon, pero nadoble po nila kaya dahil doon, tinuri silang tapat, pinuri sila at nagsaya sa kanila yung Panginoon. Ayan, salamat. Meron pa kayong babanggitin doon? Okay, kung wala na, tingnan natin dito sa susunod na para po naman yung isa pang grupo tungkol doon sa katapat nitong mahusay magpalago. Para po 11. Nakatanggap ang ikatlong alipin ng isang talento, pero tamad siya. Inaasahan ng Panginoon na gagamitin niya ito sa tama, pero ibinaon lang niya ito sa lupa. Pagbalik ng Panginoon, walang nangyari sa isang talentong ibinigay sa kanya. Masama ang ugali ng alipin. Imbis na humingi ng paumanhin sa Panginoon, tinawag pa niya itong mahigpit o mapaghanap. Kaya hindi ito natuwa sa kanya. Binawi ng Panginoon ang talento at pinalaya siya. Anong nangyari sa tamad na alipin at bakit? Ayan. Anong nangyari? Sister Elox. Ami. Inaasahan po ng Panginoon na gamitin niya ito sa tama, pero ibinaon lang niya ito sa lupa. Okay, salamat po. Kaya sabi niya sa dagdag na tanong, at bakit? Sister Porciuncola. Naging tamad po siya kasi po walang nangyari dun sa talentong ibinigay sa kanya. Hindi niya ito napalago. At bukod pa po dyan, imbis na humingi po siya ng paumanhin sa Panginoon niya, tinawag pa niya itong mahigpit at mapaghanap. Okay, salamat. So, yun ang nangyari sa tamad na alipin. Sister Samson. Kaya yung nangyari, hindi natuwa yung Panginoon niya. Ang ginawa, binawi yung talento, tapos pinalayas pa siya. Ayun. Parang nagdadahilan pa siya, no? Na hindi niya napalago yung talentong yun. Ayun. Doon tayo mga kapatid sa para po 12. Tingnan natin yung dagdag na mga punto pa. Tumutukoy sa tapat ng mga pinahirang Kristiyano ang dalawang tapat na alipin. Inaanyayahan sila ng Panginoon, si Jesus, na makipagsaya sa Kaniya. Tatanggapin nila ang gantimpala nila sa langit, ang unang pagkabuhay muli. Babalang halimbawa naman para sa mga pinahiran ang tamad na alipin. Paano? Kanino tumutukoy ang dalawang tapat na alipin? Si Chloe ba? Tama. Sige, Chloe. Tumutukoy sila sa tapat ng mga pinahirang Kristiyano. Salamat, Sister, Salome. Meron ka pang gustong banggitin, Sister, Wala na, okay na. Tinaw na. Okay. Meron pa kayong dito? Komento sa puntong ito? Tungkol sa tapat na alipin. Sister Loreto. Kaya po sa pagiging tapat nila, inanyayahan sila ni Jesus mismo na makipagsaya sa Kanya. Kaya tatanggapin nila yung gantimpala po nila sa langit. Okay, salamat, Ngayon, tingnan natin mga kapatid yung mga aral, sa mga, sa mga aliping ito, Para po 13 hanggang 14. Patunayan mong masipag ka. Sa ilustrasyon tungkol sa mga talento, gaya rin ng ilustrasyon tungkol sa mga dalaga, hindi sinasabi ni Jesus na may mga pinahira na magiging tamad. Sinasabi lang niya kung ano ang pwedeng mangyari kung hindi sila magiging masipag. Hindi nila matitiyak na mananatili silang kasama sa mga tinawag at pinili at hindi sila papayagang makapasok sa kaharian sa langit. Malinaw sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa mga dalaga at mga talento na dapat na maging handa at alerto ang lahat ng pinahirang Kristiyano. Dapat din silang maging masipag. Pero may babala pang sinabi si Jesus para sa kanila.
Tingnan natin iyan sa Mateo 24, 40 at 41. Bago sa ating tanong mga kapatid, ano ang hindi ibig sabihin ng ilustrasyon ito na sinabi ni Jesus? Ano yung hindi ibig sabihin nito? Sister Princess. Hindi po ibig sabihin ito na may mga pinahira na nagiging tamad. Ayan, salamat. Ayun, tungo tayo sa tanong, anong aral ang matututuhan ng mga pinahiran sa ilustrasyon tungkol sa mga talento? Ano yung aral? Sister Moyo, pagkasuyo. Kaya na. Dapat po silang maging handa, alerto at maging masipag. Ayan, maging masipag, Yan ang aral. Okay? Ngayon, punta natin yung larawan mga kapatid. Pakisuyo. Sino gustong komento? Sister Salvador? Makikita nga po natin sa larawan na bina-Bible study ng isang pinahirang na natagpuan niya sa ministry. Sa nakapaloob naman na larawan, makikita naman doon yung mga ilustrasyon ni Jesus tungkol sa mga talento. Okay, salamat. Punta tayo mga kapatid dito sa sino ang isasama? Para po 15 hanggang 16. Bago sabihin ni Jesus sa tatlong ilustrasyon, inilalarawan niya ang mangyayari sa huling paghatol sa mga pinahiran. Sinabi niya na may 2 lalaki na nagtatrabaho sa bukid at may 2 babae na nagigiling ng trigo. Kung titingnan, mukhang pareho naman ang ginagawa ng 2 lalaki at pareho rin ang ginagawa ng 2 babae. Pero sinabi ni Jesus na isasama ang isa sa mga lalaki at isa sa mga babae at may iwan naman ang isang lalaki at isang babae. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Kaya patuloy kayong magbantay dahil hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon." Halos ganyan din ang sinabi ni Jesus pagkatapos niyang sabihin ang ilustrasyon tungkol sa mga dalaga. Lumilitaw na pareho ang gustong sabihin ni Jesus sa 2 komentong iyon. Ang tapat na mga pinahiran lang ang isasama at tatanggapin ni Jesus sa kaharian niya sa langit. Patunayan mong mapagbantay ka. Kung hindi ka mananatiling mapagbantay, ang isang pinahiran, hindi siya makakasama kapag tinipon ang mga pinili. Pero siyempre, dapat na patuloy na magbantay at manatiling tapat ang lahat ng lingkod ni Jehovah, anuman ang pag-asa nila. Mateo 24:40 at 41. Pakisuyo. Okay, bata sa likod. Pakisuyo. Sa panahong iyon, 2 lalaki ang magtatrabaho sa bukit. Ang isa ay isasama at ang isa naman ay iiwan. 2 babae ang maggigiling ng trigo. Ang isa ay isasama at ang isa naman ay iiwan. Okay, salamat Ethan. Ethan Bisyang. Paano ipinapakita ng Mateo 24:40-41 na kailangang maging mapagbantay ng mga pinahiran? Sister Homok, Mariel. Binanggit po doon sa teksto na may isasama si Jesus na isang lalaki at isang babae, pero may maiiwan ding isang lalaki at isang babae. Tapos after po nun sa Mateo 24:42, binanggit niya na patuloy kayong magbantay dahil hindi nyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Halos ganito rin po yung sinabi niya after po ng ilustrasyon tungkol sa dalaga sa Mateo 25:13. Kaya pinapakita lang po dito na yung tapat na mga pinahiran lang po yung isasama at tatanggapin ni Jesus sa kaharian niya sa langit. Salamat. Kaya ang punto ay yung maging mapagbantay sila.
Wala naman sinabi na kung bakit hindi isinama yung isang lalaki at babae, di ba? Basta ang pinapalabas dito ay yung maging mapagbantay sila. Okay, meron pa ba na ano tayo? Gustong idagdag doon? Sister Moyo. Doon po sa Mateo 24:40 hanggang 40 at 41. Yun lamang pong napatunayang handang isasama o ililigtas kapag pinuksa na po yung di makadiyos na sanlibutan at yung iba iiwan sa pagkapuksa dahil po buong kasakiman silang nagtaguyod ng sariling paraan ng pamumuhay nila. Okay, salamat po. Ngayon ay dito tayo mga kapatid sa para po 17. Kilala natin si Jehovah, kaya nagtitiwala tayo sa mga ginagawa niya. Hindi tayo nag-aalala kung hanggang sa panahon natin, pumipili pa rin siya ng magiging pinahiran. Tandaan ang ilustrasyon ni Jesus tungkol sa mga nagtrabaho sa ubasan noong mga 11 oras. Pareho ang natanggap na sweldo ng mga nagtrabaho ng maaga at ng mga huling dumating. Kaya kahit sa panahon natin pinili ang isang pinahiran, tatanggap pa rin siya ng gantimpala sa langit kung mananatili siyang tapat. Bakit hindi tayo dapat mag-alala kung pumipili pa rin si Jehovah ng magiging pinahiran sa panahon natin? Sister Samson, pag-isayo. Dahil lubos tayong nagtitiwala kay Jehovah at alam natin na lahat ng ginagawa niya ay tama. Kaya hindi tayo nag-aalala kahit hanggang ngayon pumipili pa rin si Jehovah ng mga pinahiran. At makikita natin yon dun sa kung ano yung pangmalas ni Jehovah dun sa ilustrasyon ni Jesus dun sa nagtrabaho sa ubasan ng 11 oras. Yung ilustrasyon na yon, may iba't ibang oras na nakipagkasundo yung Panginoon para magtrabaho sa ubasan yung mga manggagawa. Merong 3 oras, merong 6, may 9, merong 11 oras. Pero pare-pareho yung sweldong tinanggap nila, 1 denaryo lang sa buong maghapon. Kaya, ibig sabihin, kahit sa panahon natin pinipili yung mga pinahiran at may mga nauna pang napili, pareho yung gantimpala, yung makalangit na pag-asa. Okay. Kaya si Jehovah yung nakakaalam doon, ano? Sister Aguilar. Doon po sa referensya, may 3 punto pong binanggit doon. Sa footnote, binanggit doon na si Jehovah lang yung nakakaalam kung sino yung totoong pinahiran. Bagaman may binibilang po tuwing memorial or after memorial yung bilang nito, yung nakikibahagi dito, pero hindi talaga nila alam kung ano talaga yung eksaktong bilang nito. Ikalawa po, sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw, may maliit na bilang ng pinahiran na matitira po dito sa lupa na makakasama natin. At ikatlo po, si Jehovah lang yung nagdidesisyon kung kailan siya pipili ng mga pinahiran. Sa harip na magreklamo tayo dun sa pagpili ni Jehovah hanggang sa ngayon, dapat maging maingat tayo at patuloy na sumunod kay Jehovah po. Okay. Salamat sa pagbanggit sa puntong yan. Brother Loreto, pakisayo. Wala talaga tayong dapat na ipag-alala kung ang Diyos na Jehovah pumipili ng mga pinahiran sa ngayon. Bakit? Kasi ang isa sa gawain ng pinahiran ay ang magpakain ng tamang pagkain sa tamang panahon. Hindi pa dumarating yung malaking kapigatian. Paano kung wala nang pinili? Anong pagkain ang kakainin natin sa malaking kapigatian, yung panahon na yun? Kaya yung mga pagpili ng Diyos ay talagang mananatili hanggang sa dumating yung kawakasan. Nang sa ganun yung kanyang kawan ay mapakain ng lubusan at nang sa ganun magkaroon sila ng kalakasan na makapagtagumpay. Salamat. Brother Alcantara. Sabi rito sa ilustrasyon tungkol sa nagtatrabaho sa ubasan ng 11 oras na sinasabi rito, bakit sabi? Pareho ang natatanggap sa sweldo na may nagtatrabaho ng maaga at ng huling dumating. Kasi umaga at dumating ay natapos din naman trabaho, kaya binayaran sila ng buo. Pero sinasabi sa Deuteronomy 24:14 at 15, kung hindi mo nabayaran ang isang nagtrabahador na
ng husto sa kanyang pinagtrabaho, ay ang nagreklamo sila, mananagot sila sa Diyos ni Jehova. Okay, salamat po, Brother Alcantara, sa dagdag na puntong yan. So, saan kaya pumapatak yung ikalabing isang oras sa oras natin ngayon? Saan yun parang katapat nun? Sister Samson. Tumatapat yun ng alas 5 ng hapon. Ayun. Bali, 1 oras nang siyang nagtrabaho. Ayun. Pero yung sweldo niya, yun pa rin, tulad ng mga inupahan na 3 oras, 9 na oras, 6 na oras. Yun, sunod-sunod yun, Okay, kaya nakita natin yung punto rito na si Jehovah yung bahala doon, Nagtitiwala tayo sa kanya na yun ang ginagawa niya, tungkol sa paghirang sa mga pinahiran. Okay? Sa subtopic tayo na makinig sa mga babala. Para po 18 hanggang 19. Ano ang mga natutuhan natin? Para sa mga may pag-asang mabuhay ng walang hanggan sa lupa, itinuro ng ilustrasyon tungkol sa mga tupa at mga kambing na kailangan nilang manatiling tapat kay Jehovah ngayon at sa malaking kapigatian. Sa panahong iyon, ang mga tapat ay ituturing ni Jesus na karapat-dapat tumanggap ng buhay na walang hanggan. Tinalakay rin natin ang 2 ilustrasyon na nagbigay ng babala sa mga pinahiran. Sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa matatalino at mga mangmang na dalaga, 5 sa kanila ang napatunayang matalino kasi handa at alerto sila. Nakahanda silang maghintay kahit gaano pa katagal dumating ang lalaking ikakasal. Pero hindi iyon ginawa ng mga mangmang na dalaga, kaya hindi sila pinapasok ng lalaking ikakasal sa bahay na pagdarausan ng handaan. Natutuhan natin dyan na kahit gaano pa katagal, dapat na handa nating hintayin si Jesus na wakasan ang sistemang ito. Sa ilustrasyon naman tungkol sa mga talento, tinalakay natin ang tungkol sa 2 tapat at masipag na alipin. Nagtrabaho sila ng husto para sa Panginoon nila, kaya natuwa ito sa kanila. Pero hindi natuwa ang Panginoon sa tamad na alipin. Ang aral, dapat na maging masipag tayo sa paglilingkod kay Jehovah hanggang wakas. Panghuli, tinalakay natin na dapat na maging mapagbantay ang mga pinahiran para isama sila ni Jesus at makuha nila ang gantimpala nila sa langit. Sabik na silang dumating ang panahon na titipunin na silang kasama ni Jesus sa langit. Pagkatapos ng digmaan ng Armageddon, sila ang mapapangasawa ng kordero, si Jesus. Anong mga aral at babala ang natalakay natin? Yan. Parang repaso, doon sa mga tinalakay natin. Magbigay ng isa, pag-isuyo, Brother Simon. May kinalaman po doon sa mga may pag-asa sa lupa na mabuhay magpakailanman. Itinuturo po sa atin ng ilustrasyon, may kinalaman sa tupa at kambing, kailangang manatiling tapat ngayon at sa malaking kapighatian. At kung masumpungan tayong tapat, tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Salamat, sa puntong yon. Doon sa English, ginamit yung dalawang salita, faithful and loyal. Pero sa Tagalog, isa lang yung tapat. Brother Rabanes. Isa pang aral na matutuhan natin ay dapat na tayong mapagbantay. Hindi lang basta tapat o masipag tulad tupang uri ng mga tao na tapat sila at saka masipag tulad nung nabigyan ng talento. Kundi dapat din tayong matiisin at mapagbantay. Tulad ng mga dalagang matalino. Halimbawa, isang ilustrasyon pa tulad ng isang bantay o security guard. Tapat nga siya at masipag mag-duty sa pwesto niya, ngunit hindi siya nakapagtiis at nakatulog siya. Hindi niya nalaman ang pagdating ng kaaway o ng Panginoon niya. So baka hindi rin siya maliligtas kung hindi siya mapagbantay. Salamat, Brother Banes. 2 punto yun, masipag at mapagbantay. Ano pa yung isa? Meron pa? Brother Relox, Mario. Doon din po sa punto ng mga alipin na kahit sa mga maliliit na bagay ay
binigyan pansin nila ito. Kaya natuwa sa kanila yung Panginoon, mas nakatanggap sila ng mas maraming atas pa. Salamat. Doon mga kapatid sa mga matalino at mamang na dalaga, ano yung aral doon? Bilang pagdiriin lang. Sister Tuason? Maging handa po at alerto. Ayan. Kaya yan yung mga aral natin natutuhan ngayon sa pagtarakay dito. Doon tayo sa para po 20, pakisuyo. Malapit ang araw ng paghatol, pero hindi tayo dapat matakot. Kung mananatili tayong tapat, bibigyan tayo ng ating mapagmahal na Ama sa langit ng lakas na higit sa karaniwan para makatayo tayo sa harap ng anak ng tao. Sa langit man o dito sa lupa ang pag-asa natin, matutuwa sa atin ang Ama natin kung makikinig tayo sa mga babala sa mga ilustrasyon ni Jesus. At dahil walang kapantay na kabaitan ni Jehovah, mapapasulat ang mga pangalan natin sa aklat ng buhay. Maraming salamat, Brother Carlos, sa mahusay na pagbabasa. Ang tanong natin, ano ang gantimpala ni Jehovah para sa mga makikinig sa babala niya? Brother De Asis. Kung mananatili tayong tapat, bibigyan tayo ng ating mapagmahal na Ama sa langit ng lakas na higit pa sa karaniwan. Salamat. Meron pa? Ano pang gantimpala? Sister Magodaya, pakisuyo. Sa langit man o dito sa lupa, ang pag-asa natin, matutuwa ang Diyos na Jehovah kapag nakikinig tayo sa babala sa mga ilustrasyon ni Jesus. Okay, salamat po. Brother Amora. Ace. At dahil po sa walang kapantay na kabaitan ni Jehovah, pwede po tayong mapasulat sa yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Ayun, yun ang pagpapala, ano? Mapasulat doon sa aklat ng buhay, yung pangalan natin. Okay? Kung wala na tayong ano dito, sa para po 20, punta tayo mga kapatid doon sa repaso na, ano? Meron tayong tatlong tanong. Ang una, ano ang matututuhan natin sa ilustrasyon tungkol sa mga tupa at mga kambing? Brother Rabanes, pakisuyo. Ang mga tupa ay mabait at masunuring uri ng hayop kung ihambing sa mga kambing na mahirap akain at magagalitin. Kapag nakabukod na ang mga taong may katangian tulad tupa, saka sila hahatulan ayon sa ginawa nila nang malaman nila ang mabuting balita at sa naging pagsuporta nila sa mga pinahirang kapatid. Salamat. Brother Loreto. Natutuhan natin na yung pagbubukod, hindi yung sa sanlibutan at saka sa mga lingkod ng Diyos. Yung pagbubukod na ginagawa ay doon na sa mga bahagi kasama doon sa organisasyon ng Diyos na Jehovah, mga saksi ni Jehovah sa buong daigdig, nandun yung bubukod yung tupa at saka yung kambing. Sino ba yung naging taga-suporta doon sa mga pinahiran at saka sino yung hindi. Pero yung mga taga-sanlibutan na hindi naman bahagi ng organisasyon, ay lalabas sila yung binabanggit na hindi matuwid. Sila yung mga hindi matuwid na bubuhayin pa rin sa huling mga panahon. Salamat po. Ano yung katangian na ating doon? Natutuhan sa ilustrasyon ng tupa at kambing? Ano yung isang salita lang, Sister Moyo? Hatulan po sila base doon sa ginagawa nila at doon sa pagsuporta po nila sa pinahirang mga kapatid ni Kristo. Ayan. Maging tapat, ano? Yan. Brother, okay. Punta tayo sa ikalawang tanong, ilustrasyon. Okay, anong matutuhan natin sa ilustrasyon tungkol sa matatalino at mga mangmang na dalaga? Brother Gumila, pakisuyo. Matutuhan natin doon sa pagiging alerto. Tulad nung larawan kanina, karagdagang komento doon sa komento ni Brother Lopez na yung brother, makikita natin isang kapatid na lalaki na makikita natin na may gulang siya.
Noong nakaraang mga pagtalakay natin, ini-encourage tayo na iwasan na manood ng mga negative na mga balita, negatibong balita. Pero hindi naman talaga maiwasan mapanood natin yan. So instead na mapa-epekto tayo sa negatibong balita, gamitin natin ito para maging mapagmasid o mapagbantay tayo. Tulad ng ginawa ng isang kapatid, napanood niya isang hindi magandang balita. Instead na magpa-epekto siya nito, binuklat niya ang Biblia, nire-recall niya kung anong mga hula sa Biblia at makikita niya kung nasaan na tayo ng trend o takbo ng panahon. So, magandang tularan yung nasa larawan na brother na maging mapagbantay tayo. Okay, salamat. Meron pa doon tungkol doon, Brother Alcantara? Makukuha po natin aral dito at matututuhan natin sa ilustron ito na pwede nating tularan ang kaisipan ng matalinong dalaga. Dahil ginagamit ang kanilang pag-iisip, hindi tulad ng mangmang na hindi ginagamit ang kanilang paghanda at itong yun talaga. Okay, salamat po. Tama yun, handa. Ano yung salitang handa, yun ang mahalaga doon. Ano? Handa sila at alerto. Okay. Sa huling tanong, ano ang matututuhan natin sa ilustrasyon tungkol sa mga talento? Brother Victoria. Kung masipag po tayo, pagkakatiwalaan tayo. Pero kung tamad, babawin ang talento at palalayasin. Masipag tayo. Okay. Meron pa ba? Meron pa? Brother Lopez. Kaya yung punto na kasipagan, hanggang sa, hanggang sa huling sandali ng ating buhay. No? Kung makita natin sa picture yung mga pinahiran, kahit matatanda na sila, gumagawa pa rin sila, masipag pa rin sila, in the sense na lumalabas rin pa rin sila sa larangan, nagba-Bible study. Nakikita rin natin yan sa mga JW Broadcasting, yung ating mga governing body, talaga masisipag sila kahit na may mga edad na sila. So, hindi sila nagpapahinga. So, sa katulad na paraan dito sa mga kongregasyon, may mga overseer tayo, mga elders, at gayon din mga pioneers na kahit may edad na at meron ng mga health issues, patuloy pa rin sila sa pagpaparangal kay Jehovah. Kaya isang magandang halimbawa yun para sa atin. Okay. Salamat, Brother Lopez. Meron pa, isa na lang, Brother Relox, pagkasayo. Yung isang katangian po na isang alipin na nakagawa na ng kasalanan, sa halip na humingi ng tawad, nagmalaki pa siya. Kaya hindi natin dapat tularan yun na kung makagawa tayo ng pagkakamali, kailangan natin humingi rin ng tawad. Salamat po. Kaya sa kabuuan mga kapatid, nakita natin yung mga aral doon sa tatlong mga ilustrasyon na yun, na sariwa sa atin yung mga punto, kung ano yung mga aral na ating maisa sa buhay, maging pinahiran o kaya may makalupang pag-asa. Maraming salamat sa inyo lahat mga kapatid sa inyong mahusay na pagkibahagi. Salamat sa mga kapagpapatibay ng mga komento at salamat sa lahat ng dumalo sa pagpupulong na ito. Dito nagtatapos yung bahaging ito. Bilang pagtatapos natin mga kapatid ay kantahin natin yung awit bilang 26. Ito'y ginawa ninyo para sa akin. Mamaya pagkatapos ng pagkanta, pangunahan tayo ni Brother Intia sa panalangin. Samantala, atin ang kantahin ito at kung ako sa ating kalagayan, pwede tayong tumayo.